thyroid gland? Ano ba yung function nito? Ano, may narinig tayo mga thyroid hormones. Ano ba yung pinaka-role ng thyroid hormones dito sa ating katawan? Doc, sige po. Paki-explain na natin sa ating mga kababayan. Ganon din kami, makikinig kami ni Attorney Dot para matuto kami ng gusto. Salamat po sa Diyos. Po. Salamat po, Miss Annie. So, ang ating thyroid gland po, ito po ang butterfly-shaped gland sa neck or hugis paro-paro po. So, nandito po siya sa may bandang bahagi ng leeg natin. So, ito po may kanan at kaliwang bahagi or yung right at left lobe. Tapos kahit maliit lang po siya, parang paro-paro, ito po ay may napakalaking role sa ating katawan. So, nagpo-produce po ito ng tinatawag na mga thyroid hormones. So, ang ating thyroid hormone po, yung T4, yung T3, yung mga aktibong form po ng hormone, yung sinasabi nilang FT4, FT3, at sila po ay importante para sa metabolismo sa katawan. So, mukha pong nasa leeg lang natin pero ang daming apektado. Kumbaga, iba-iba pong system ng katawan ng apektado. So, kunwari po sa ating utak, yung konsentrasyon natin pwedeng maapektuhan din ng thyroid hormone. Sa puso natin, yung pagtibok nito, pwedeng apektado ng thyroid hormone ang ating metabolismo, paggalaw po ng bituka, even po yung sa metabolismo po ng cholesterol, and even po yung mood natin pwedeng maapektuhan ng thyroid hormone. So, pwede po nating isipin yung thyroid hormone para siyang gasolina ng katawan. So, kung tayo po kulang sa gasolina, hirap po tayong umandar, hirap pong kumilos. Napakaganda na Okay. explanation. Mauunawa ng gusto at Dot. Nakakatuwa. Ayan. Maintindihan. Parang gasolina. Yes. Ayan. Akala nyo, nandito lang ito sa lalamunan. Pero pwedeng maapektuhan yung brain. Pwedeng maapektuhan yung heart. Pwedeng maapektuhan yung paggalaw ng bituka, etc. etc. Ayan. So, ibig sabihin, sa isip mo palang, ganito pala ka-importante ito, Attorney Dot. Yes, Miss Annie. You know, Miss Annie, etong topic na to, I really want to understand, no? Kasi sabi nga ni Doktora, gasolina yan ng ating katawan, yung thyroid hormone na yan. But Doktora Ana, I think what is important for us, na mga hindi po masyadong nakakaintindi, ano po ang parang mga symptoms or signs that you have a problem with your thyroid? Sige po, Doktora. So, salamat po sa inyong katanungan po, attorney. So, ang problema po kasi sa thyroid, may iba-iba pong klase. So, pwede pong kulang po tayo sa thyroid hormone. So, may mga sintomas to or sinasabi pong hypothyroid or pwede pong sobra sa thyroid hormone or hyperthyroid or pwede naman pong may nodule or bukol or kaya malaki po ito, may goiter. So yung sintomas po na mga nararamdaman, maaari po silang related po kung ano po yung meron po tayo na problema. So, sa puso, pwedeng masyadong mabilis po ang heartbeat. So, yung parang lagi tayong kinakabahan or my heart is racing kahit wala naman pong, kumbaga, emotional stimulus, pwede po yun maramdaman. Or yung mismong pwede pong tinatawag na non-specific or yung wala talaga pong ma-pinpoint na particular reason na kunwari po may fatigue tayo, madaling mapagod. So kunyari, konting lakad lang, madaling mapagod or konting trabaho lang, madaling pong mapagod. Even po yung sa emotions po natin, yung iba pong may problema sa thyroid, pwede po na parang roller coaster ang ating emotions, yung irritable po tayo or madali po tayong malungkot kahit hindi po proportional dun sa stress na kinakaharap po natin. Trouble din po sa concentration, kaya parang nahihirapan tayo mag-focus or hindi po tayo mapakali, lagi tayong balisa. Pwede din po yung sintomas na may problema tayo sa thyroid. Or panginginig po, kunwari po may hawak tayong baso, biglang nabibitawan natin dahil sa tremors or parang biglang hindi na maganda yung sulat natin dahil nanginginig tayo pag nagsusulat.
Even po yung sa ating sa ating digestive system, pwede po magkailang sintomas. Kunwari po, either hirap dumumi o yung sinasabi pong constipation, or pwede din pong diarrhea po, yung madalas po tayong dumumi. And then even po yung pagtulog po natin, pwede po maapektuhan. So yung mga hirap po makatulog or sobrang bilis magising, pwede din po yung sintomas ng may condition sa thyroid. Sa atin naman po mga babae, importante din po na tayo ho ay vigilant. Minsan po ang mga thyroid condition, pwede po siya mag-manifest ng mga irregular po na menstrual cycles. Kunyari, biglaan na notice natin, kakaiba, naging irregular. Isa sa hormones po na tinitingnan ay thyroid. So marami pong pwedeng maapektuhan na ibang sistema. Yung iba naman po, kapag napapansin nila parang lumalaki po yung leeg nila, yun po pwedeng may bukol po sa thyroid. So yun po nakikita nila pag nag-o-observe sa salamin o kunyari sa reunion, may nakasalubong sila, sinabi parang lumaki yung leeg mo. So pwedeng ganun lang po. May iba din po sa mata, pwedeng may makita. So iba sinasabi, nakasalubong lang, parang lumuluwa yung mata niya or lumalaki po. Pwedeng ganun din po yung sintomas. Yung iba naman po, wala talaga pong nararamdaman. Minsan sa laboratory lang, biglang nakikita ang taas ng cholesterol. So, sa iba pong may problema sa thyroid, pwede din pong ganun ang makita. Nako, attorney, Okay, kita mo nako. na. Oo, parang nung ini-enumerate ni doktora, parang 70% meron ako. Baka kailangan ako mag-check up. Oo. Anyway, sige Miss Annie, teka muna. Ikaw naman magtatanong. Yes, go ahead Miss Annie. Galing ni doktora talaga, believe ako. Ang galing mag-explain. That's Miss correct. Annie? Mahusay mag-explain na unawaan ng ating mga kababayan, mga kasambahay. Ano po yung explanation niya. Tini-check ko din yung kung ano yung mayroon ako. Parehas tayo, Attorney Dot. May mga nati-check ako. Ayan, sige. Okay, ayan. Doktora, eto naman ang tanong ko po sa inyo. What are the disorders of thyroid hormone function? Mayroon tayong naririnig. Sige, doktora, tulungan mo ako na maintindihan natin ito. You made mention about the hyperthyroidism. Mayroon din hypothyroidism. Sige nga po, maipaliwanag niyo po itong bagay na ito dahil alam ko, mayroon din nakikinig sa atin dito, Attorney Dot, right now, na gustong malaman ang tungkol dito. Go ahead po, Dr. Ana. Thank you po. Salamat po, Miss Annie. So yung thyroid hormones po natin, dapat po balance po ito. So pwede po kapag tayo po ay hyperthyroid, sobra po sa thyroid hormone. So ito po mga sobra sa thyroid hormone, yung metabolismo po nila mas mabilis. So sila po yung talagang sinasabi nga po from its name palang hyper. So posible po yung may palpitation sila na nararamdaman or sobrang bilis ng tibok ng puso o yung po yung sinasabing they feel na their heart is racing or parang description po nung iba ang lakas ng kabog po dun sa dibdib. Yung iba din pong hyperthyroid, biglaan pong pumapayat kahit hindi naman po sila nag-diet, wala naman pong matinding exercise, biglaan ng pagbagsak nila ng timbang. Yung hyperthyroidism po, iba rin pong pwedeng sintomas, yun dahil mabilis ang metabolismo, mas mabilis po sila dumumi, mas frequent po yung bowel movement or yung iba pwede pong may diarrhea, and then po naaapektuhan din po, pwede pong may panginginig or tremors po, yun kunyari nabibitawan po nila yung baso, nag-iba po yung sulat nila. Dahil din po may problem din po sa temperature regulation, meron din po silang
yung sinasabi pong heat intolerance, yung hindi po nila matiis yung init at talagang pawisin sila. So, kunwari po, nasa aircon na, nakatodo na, pero pinagpapawisan pa din po, pwede po na meron tayong hyperthyroidism. Yun din po yung mood, pwede po maapektuhan. So, actually po, yung mga may hyperthyroidism, iba balisa or sinasabi po yung anxious, para bang parati silang kinakabahan, inisip nila na may mangyayaring masama. So, pwede po na ganun po yung manifestation. Or yung iba naman, pwedeng hirap po makatulog, yung sinasabi po nilang parating gising yung diwa. Pwede pong ganun. Sa mga babae din po, pwede na biglang magkaroon ng irregularity po sa menstruation. Oh, talaga naman. Okay, ayan. Mayroon pa. Dinadagdag si Doc Ana. Go ahead po, Doc Ana, please. Thank you. Thank you po, Miss Annie. Tapos po yung iba po may hyperthyroidism na sinasabi pong may Graves' disease, sila po yung ibang parang lumuwa po yung mata, may pagbabago, yung parang biglang nagmukhang dilat po sila. Yun lang po, salamat po. Okay. Ayan, kompletong-kompleto ang sagot. Doktora, ako naman po ang magtatanong. Miss Annie, okay. Earlier, sinabi po ninyo one of the symptoms is yung lumalaki ang leeg. Ano po ang difference po nito as a symptom of problem, no, with the thyroid dun po sa naririnig po natin na goiter, or are they somehow related? Sige po, Doktora. Yes po. So yung term po na goiter, yun po yung sinasabi po na enlargement po of the thyroid gland. So yung strictly speaking lang po, yung definition po ng goiter, enlarged po na thyroid gland. Tapos madami po itong pwedeng causes. So yung mga enlarged po yung thyroid, titingnan po natin yung thyroid hormone function. So, pwede po na hyperthyroid po sila, sobra sa thyroid hormone, yung na mga nabanggit pong sintomas. Tapos po, at tuad lang din po yung dun po sa opposite naman po nung na-discuss ko kanina, yung hypothyroidism, lacking po or kulang sa thyroid hormone. So, sila naman po yung kulang sa gasolina sa katawan. Kaya pwede manghina, manglata, yung iba po problem din ng concentration, pwedeng problem din po sa pagtulog, or yung iba masakit ulo, hirap mo dumumi, at least pwede din pong magka-menstrual irregularities. So, pag may goiter po, so malaki po yung thyroid, pwede po ito makita both sa may hyperthyroidism, sa sobra po yung thyroid hormone, or sa hypothyroidism po, yung kulang po sa thyroid hormone. So, kaya importante po, ma-check po talaga ano po yung estado po ng hormone. Kasi dito po nagbabase kung ano po yung akmang gamutan. Tapos po, Okay. pag malaki po natin, yes po, Sige po, go ahead po. Go ahead. thank you po. Pag malaki po yung leeg po natin, pwede din po kasing may tinatawag na nodule or bukol po sa thyroid. So, yun po, importante din po kung malaman po natin kung may bukol po dun sa mismong thyroid or kung malaki lang po talaga yung thyroid. At kapag yung iba po na malaki po talaga yung leeg, yung iba nagkakasintomas na nahirap lumunok, hirap huminga, or iba po parang may pagbabago po sa bote. Okay. Nako, very interesting talaga ito, Miss Annie. Actually, minsan may nakikita talaga akong ganyan. Gusto kong tanungin bakit po ang laki ng leeg po ninyo? Kaya lang syempre, hindi naman po tama yun, di ba? Pero ngayon, naiintindihan ko na it's one of the possible reasons. Meron siyang thyroid problem. Okay, Miss Annie, your turn po. Thank you very much, Attorney Dot. Dr. Ana made mention about the matest yung hormones. Ano po? Ano yung mga diagnostic tests upang ma-confirm ang thyroid problem? Para at least makapaghanda na tayo kung mayroon. Go ahead po, Dr. Ana. Thank you.
Maraming salamat po, Miss Annie. So yung isa po sa napaka-importanting test ay malaman po natin yung estado po ng thyroid hormone. Kaya po, tinitingnan po yung blood test. So ang blood test po ay yung thyroid hormones po natin. So yung FT4 po, yung usually tinitingnan na thyroid hormone. Pwede din po yung sa T3. Tapos ang very important po na screening test, yung sinasabi pong TSH or thyroid stimulating hormone. Ito naman pong thyroid stimulating hormone, ito po ay pinoproduce nung pituitary gland po na sinasabi yung master gland natin sa may brain po. At ginagawa po niya, nire-regulate po niya yung thyroid hormone. So, kaya po tinitingnan po natin ang blood test na ito kasi po pag normal naman po yung TSH, wala po tayong problema sa thyroid hormone. So, kumbaga po, kinukuha po natin itong mga blood tests and we interpret them po. But bukod po sa estado ng thyroid hormone, kailangan din po natin malaman yung anyo o hugis nung mismong thyroid gland. Kung talaga po bang enlarged ito or kung talagang may goiter tayo. So, kapag nagpakonsulta po sa doktor, very important po yung physical exam, pero upang ma-confirm po talaga kung may goiter po tayo, isa po sa test na kinukuha yung thyroid ultrasound. So, ito po ay napakasimple din po na test. So, nakikita po dun kung malaki po yung thyroid, kung meron po ba itong mga nodules or mga bukol po sa thyroid. So, dun po natin makikita po sa thyroid ultrasound. Yung mga pasyente po na nakitaan na hyperthyroid, yung iba po sa kanila pinagagawan din po ng tinatawag po na thyroid scan. So, dun po nakikita kung may areas po na sinasabi pong hyperfunctioning or mga areas or portions po ng ating thyroid na nagpo-produce ng too much thyroid hormone. And then, kapag nagko-consult na po tayo dun sa specialist sa thyroid, kung tingin nila akma sa sitwasyon, minsan may mga ilan pa pong tinitingnan na mga antibodies po sa thyroid. So, yung mga, kunyar po yung TSH receptor antibody, ito po ay kadalasang positive sa mga hyperthyroid. So, kung tingin po akma na makita itong test na ito para din sa individual, yun din po ay i-order po sa kanila nung specialista. Ayan, klaro Ayan. naman talaga, Attorney Doc. ha? Hindi ka magpa-follow up Yes, question nako. kasi nakalatag na. Ayan, Hindi. napaka-klaro. Andun na Correct. lahat. Oo, talaga naman. Opo. Okay. Thank you. So, wala na po kasi tayong time, no? Pero napaka-interesting ng topic. Pero, Dr. Ana, before our very last statement, no po, Doktor, kung kunwari meron ka ng thyroid condition, no? Wala kang magawa, andyan na, no? How are you going to manage it po, no? As a patient. And then, at the same time, paano po natin maaalagaan yung ating health as regards yung thyroid po? Ako, very interested ako kasi I think, no, from what you told us earlier, I think I have some symptoms already. Go ahead po, Doktora. Thank you po, attorney. So, yung management po, so very important po talaga magpa-consult po sa doctor. So, sa thyroid po, yung mga endocrinologists, sila po yung specialist po sa mga hormones, including mga thyroid hormones. So, important po muna malaman ano po ba talagang klaseng condition ang meron po yung pasyente. So, kung may nakita pong abnormalidad sa hormone, usually may binibigay po na gamot para dito. Kaya important po malaman anong klase, kung hypothyroid po ba or hyperthyroid para maibigay po yung akmang gamot. Yung iba naman po na talagang malaki po yung leeg, may nodule or kanya hirap lumunok, hirap huminga, important po magkonsulta sila sa doktor para mapag-usapan po yung ibang options po nila. Kasi kung sobrang malaki na po yung bukol at may chance na baka ito ay malignant or cancerous, mukhang kailangan po itong ipatanggal. Kaya pinag-uusapan po yun with the doctor, yung appropriate po or akmang referral sa surgery kung kinakailangan. At tapos important po ma-follow yung
abiso tungkol sa gamot at yung monitoring po and follow-up. So talagang chronic condition po ang mga thyroid disorders. So may regular po na follow-up po sa doctor. So hindi po yung pag nareseta na po yung gamot tapos yung kwento, talagang nagre-check po ng laboratory periodically. Tapos po yung pangalaga po sa ating thyroid health, yung mga magagawa po natin, una sa diet, i-make sufficient po ang ating iodine po sa diet. And then po, talagang lahat po ng mga kinakain natin, important din naman po in moderation. So, public health program po yung kaya may mga iodized salt. So, part po yun ng public health program para ma-ensure po yung iodine sufficiency po. And then yung iba po, physical activity, exercise, it could promote po overall health. And getting enough sleep, yun din po, and then proper stress management and avoiding smoking po. Malaki din po yung magagawa, or talagang sa mga nagsusmoke na, smoking cessation. So talagang no po ang smoking sa thyroid kasi it would worsen po yung outcome. So yun po yung mga simple po na pwede po natin gawin para pangalagaan po ang ating thyroid health. I hope we can have Ayun, Dr. kompleto. Ana again in the show. Ha? Again, and again, and again. Yes. Oo. Galing. Mahusay. Okay, so Doktora, hindi po namin makakalimutan lahat po ng tinuro po ninyo sa amin. Of course, una na po dyan, kailangan meron kang iodine. Pagkatapos, kumain lang in moderation, enough sleep, exercise, stress management, and avoid smoking. Doktora, from the bottom of our hearts, thank you so very much to you. Napakagaling po ninyo. Dr. Ana Elvira S. Arceliano, of course, is an internal medicine endocrinologist, and she's also into diabetes management and metabolism. She is from our partner hospital, Capital Medical Center. Maraming salamat po, and congratulations for a wonderful lecture. Thank you po. Thank you very much po. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Ana, sa ngalan ni Kuya Daniel Lason. Attorney Dot, talaga naman, napakahusay. Hindi ka magpa-follow up question nakalatag na lahat. Maraming salamat. Yes. At sa Tagalog pa ang husay. Yung guest coordinator natin dyan, Attorney Dot. Go, please. Sino pa ba? Masipag Sino natin. pa ba, di ba? Ang husay talaga kumuha ng guest. Walang iba po kundi si Miss Dina Sanchez. Miss D, maraming salamat. Talaga naman, napakahusay ng ating guest ngayon. Thank you very much. Miss Annie? Thank you very much, Miss D. Maraming salamat, Dina Sanchez. Ayan. If you liked or learned from this video, please click subscribe.